Alam ko, actually, ang dami ko pang tatanungin, kanya lang medyo, oo na, pinagugutom na siya, sir. Ayan, siguro may part 2 ito sa Ricky, na pwede natin makasama din yung mga social media platform, yung mga Meta, TikTok na pwedeng mag-discuss, may share natin sa ating mga kababayan kung paano yung self-regulation na gagawin nila pag simula na nung campaign period. Ayan. Go ahead, Attorney Mays. So, maraming salamat po sa opportunity ibinigay niyo po sa Commission on Elections. Ang gusto ko lamang pong sabihin, ang isa pong malinis at tapat na halalan ay hindi lang po responsibilidad ng Commission on Elections. Ito po ay responsibilidad natin, mga Pilipino. Bawat isa po sa atin ay may obligasyon na tayo po ay mag-observe or manalangin o i-project natin ang ating pong election ay maging malinis at tapat. Ako din po siguro, bukod po din sa commitment po ng Commission on Election na kami po ay magiging source ng tamang informasyon at totoong informasyon tungkol sa election. Ang isa pong importante din po na mensahe na gusto ko pong maiparating sa mga kapwa natin ng mga Pilipino, lalo na po yung mga kabataan po, yung mga young voters na gumagamit itong social media. Nasa level po natin, kaya po natin pigilan ang pag-spread ng fake news, disinformation, pagtataguyod ng electoral integrity. Paano po, no? Gamitin po natin yung ating discernment, critical thinking po, bago po tayo mag-share. Mag-aral din po tayo po ay nag-aaral, tinitingnan natin, tama ba ang source? Galing ba ito sa COMELEC? Trusted ba ito? Ito ba isa sa mga naka-register doon sa COMELEC website? Tataporma ba talaga ito ng kandidato na sinusuportahan ko? O baka fake news ito? Nasa level po natin, ang unang level po ng pagpigil po para po maikalat po ang disinformation or misinformation. Tulungan niyo po yung COMELEC, kasama pa po yung ating, hindi lang yung technology platforms, but pati po yung ating mga accredited citizens arms. At tayo pong, yun, mga kabataan po talaga, pinapanawagan ko dahil napakalakas po, yun, lalo na pagdating dito sa digital election campaign. Yung mga candidate, pwede na ba sila mag-register by October 1? Yung mga vloggers, mga individuals. Basta po ma-share na po ng COMELEC sa aming website. Yung gusto po kasi sana namin, hindi na po yung, kasi pinag-uusapan po natin digital election campaign, sabay ang haba po ng pila sa Intramuros para mag-time. Gagawin po natin mas madali din po and efficient at online na po yung gagawin mo. I-announce na i-announce po natin, abangan po nyo sa aming COMELEC website po. At sa aming official verified COMELEC Facebook page namin. Sir Jack, your words? Nakikisa po ang AsianLink.ai para mag-disseminate ng impormasyon na nais nyo pong iparating sa publiko. Sa panig naman ng AsianLink.ai, your connected news, public service, and e-commerce, kami po ang magsisilbing digital bridge para po sa mga kanayunan natin na may mga smartphones. At ito po ay nais kumonekta para sa mga serbisyo publiko at hanap ng mga lehitimong balita at impormasyon at next time, e-commerce na tinatawag nating news commerce na very personalized ay inyo na pong i-enjoy sa pamamagitan lamang sa inyong palad at sa inyong cellphone. Maraming salamat, Dex, COMELEC, sa forum, the agenda, dito sa Club Filipino at sa pagkakataon na binigay mo sa AsianLink.ai, your connected news, public service, and e-commerce. Ayan, naging mainit na yung ating discussion. Tulad ng sinasabi natin, pwedeng magkaroon ito ng part 2 at mas laliman pa natin yung ating pagtalakay doon sa mga issue dahil ito ay bago. Maraming interesado na malaman kung ano yung mga dapat, hindi dapat gawin sa paggamit ng mga social media platform pagdating ng halalan. So, naway nabigyan namin kayo ng liwanag doon sa mga madaming questions sa inyong isipan. Bagamat limitado yung oras natin, we will make sure na magkakaroon pa ng mga susunod na forum tulad nito. At sa pangalan po ni Attorney Fred Bison, ako po si Dexter Garibe, ang inyong nakasama dito sa The Agenda Media Forum. Magandang umaga po, magandang araw po sa inyo.